Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon, eschatology, hell. Ito po ang karugtong ng topic natin, continuation. Una po ay ang death, kung saan ang paghihiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. At the moment na naghiwalay ang kaluluwa at katawan, ay harap tayo sa judgment. So, dalawa po ang judgment. Isang particular judgment at isang final judgment. So, sa pagkamatay po, ay harap tayo sa particular judgment. Na tinatawag din na personal judgment. So, nandito po tayo sa pangatlong topic, ang hell. Ang hell ay the state of definitive self-exclusion from communion with God. Ang ating pong God ay all-loving at all-merciful. Pero, siya po ay isa ring justice. Ang hell po ay ang pagbubukod ng sarili from communion with God. A definitive expression of God's justice and of the lofty calling and dignity of man. Ito po ay ang dahil sa ating pagpapahayag ng sarili at yung mga karangyaan at ang mga self-love, ito ang naghihiwalay sa ating Panginoon. CCC 1861, mortal sin is a radical possibility of human freedom. So, yun na nga po dahil sa ating freedom. Dahil ang gusto ng Panginoon, mahalin natin siya ng bukal sa ating kalooban. Kaya, binigyan niya tayo ng freedom. Kaya lang, dahil sa freedom, sa ibinigay niyang freedom, maaari tayong commit ng mortal sin, kung saan inuuna natin ang mga layaw at ang self-love. Ayun. Charity and the privation of sanctifying grace. Yun din po, nawawala dahil sa pagmamahal sa sarili, nawawala ang charity, yung pagmamahal sa kapwa at ang ating sanctifying grace. Dahil po, di ba, na-topic na natin ang sanctifying grace na kahit isang mortal sin lang ay nawawala na ang ating sanctifying grace. If it is not redeemed by repentance and God's forgiveness, it causes exclusion from Christ's kingdom and the eternal death of hell. For our freedom has the power to make choices forever with no turning back. So, ito nga po, kung hindi tayo magsisisi at magbabalik loob sa ating Panginoon, ito ang magkaka-cause ng ating exclusion from Christ's kingdom, na hindi tayo makakapasok sa langit at magkakaroon tayo ng eternal death na tinatawag na hell. Dahil nga doon sa freedom to make choices, pwede tayong piliin natin ang God o ang hell, at ang pipiliin natin, kung ano man ang piliin natin, ay no turning back. Wala nang
ah, pagbabago, wala nang pagbalik, wala nang ulit kasi 'di ba? Wala nang next time, walang next life. Kaya upon death, huhusgahan tayo. Kaya papasok tayo sa isang desisyon na hindi mo na mababawi. God has given entire lifetime to make that irrevocable decision. Time will be no more after we die. Not only is this the time for choosing, but this is the only time. So, ito nga po, binigyan tayo ng isang habang buhay. Habang may buhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Pero, after ng life na ito, kung ano man ang decision na gawin natin ay irrevocable. Time will be no more. Wala nang time. Pagkatapos natin ng ating kamatayan. At ito lang, binigyan tayo ng entire lifetime. At ito lang ang ibinibigay sa atin. Walang next time, walang next lifetime. Our eternity is sealed at the time of death. So, sa time ng death, ay masiselyuhan na ang ating eternity. Parang ganito, di ba, sa pagkamatay, di ba, dito sa buhay na ito. Tapos sa ating pagkamatay, magbubukas ang isang pintuan papunta sa isang eternity. Doon, namimili ka. Heaven or hell, dalawa lang. So, heaven or hell, kung ano ang pinili mong buhay sa mundong ito, dahil binigyan nga tayo ng entire lifetime. Kung ano ang pinili mong buhay, pagpasok mo sa eternity ay hindi na mababawi yun kung ano ang desisyon na ginawa mo. CCC 10:33. We cannot be united with God unless we freely choose to love Him, but we cannot love God if we sin gravely against Him, against our neighbor, or against ourselves. He who does not love remains in death. Anyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ayon. Hindi tayo maaaring maging united kay God unless na buong puso natin siyang pinili. Pero, hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos ng kasama ng mga kasalanan. So, kung meron tayong mga makasalanan at nagkasala tayo sa Kanya at sa neighbor, sa ating kapwa. Kasi, di ba, hinati sa dalawa ang Ten Commandments. So, love God, tsaka love your neighbor. So, kasama ang pagmamahal sa kapwa. Kung sino ang nasusuklam sa kanyang kapwa ay isang murderer. Isang mamatay tao, di ba? Sa isip, isipin mo lang, ay nagkakasala ka na. At sa isang murderer ay hindi, at ang isang murderer ay hindi makakasama sa eternal life with God. Our Lord wants us that we shall be separated from Him if we fail to rest the serious needs of the poor and the little ones who are His brethren. Ayun.
Yun nga, yung pagtulong mo sa kapwa, pagmamahal sa mga maliliit. To die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love means remaining separated from Him for once by our own free choice. This state of definition, self-exclusion from communion with God and the blessed is called hell. Ayon, ang mamatay sa mortal sin na hindi nagsisisi at hindi tinatanggap ang mercy ng God ay means na you are separated from Him. Dahil nga sa ating free choice na hindi mo pinili ang Diyos, mas pinili mo ang mortal sin, ay doon mo ang state ng self-exclusion from God, from communion with God, and the blessed. So, iyon ang hell. CCC 1034, Jesus often speaks of Gehenna and unquenchable fire, reserved for those who, to the end of their lives, refuse to believe and be converted, where soul and body can be lost. So, ayun, laging sa Bible, di ba, laging binabanggit ng ating Panginoon ang Gehenna at unquenchable fire. Yun, sa end ng life, kung sino ang hindi naniwala at nag-convert, ay may ilo-loss niya both ang kanyang body and soul. Jesus solemnly proclaims that He will send His angels and they will gather all evildoers and throw them into the furnace of fire, and that He will pronounce the condemnation, "Depart from me, you curse," into the eternal fire. Ito, di ba yun sa topic natin, judgment, na iipunin ng Panginoon ang mga makasalanan. At ang sasabihin niya, "Depart from me, you curse," in the eternal fire. CCC 1035. The teaching of the Church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishment of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God, in whom alone man can possess the life and happiness for which we are created and for which we long. So, ito po, sa tinuturo sa atin ng ating simbahan ang existence ng hell at ang pagiging eternity, eternal. So, after nga ng death, ang soul na namatay sa mortal sin ay mapupunta sa hell. They suffer the punishment ng hell, ang eternal fire, ang hindi namamatay na apoy. At ang chief punishment sa hell ay ang eternal separation from God. Di ba may mga mystics na tinanong ang mga souls sa purgatory at saka souls sa hell, ano ang pinakamatinding pagdurusa sa impyerno at sa purgatorio? Ito ay ang hindi makita ang ating Panginoon.
sa purgatorio, pansamantala lamang na hindi nila makikita dahil pagkatapos ng purification, makakasama na nila ang Panginoon. Pero sa hell, eternal separation from God. Kahit kailan, hindi na nila makikita ang Panginoon. CCC 10:36, the affirmation of sacred scriptures and the teachings of the church on the subject of hell are a call to the responsibility incumbent upon man to make use of his freedom in view of his eternal destiny. Ayon. Pati di ba sa Bible, binabanggit din ang teachings tungkol sa hell. So, ito ay ang call of responsibility. Tinatawagan tayo na gamitin natin ang ating freedom para sa ating eternal destiny. They are at the same time an urgent call to a conversion. Either enter by a narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it is many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Ayon. So, di ba, yun yung sinasabi na enter the narrow ng gate kasi ang madali, ang way ng easy ay papunta sa hell, mga easy life. Pero sa mga pagdurusa ay makipot ang daan dahil yun nga, kailangan mong i-overcome ang mga pagdurusa. Pero ito ang daan patungo sa eternal life. CCC 10:37, God predestines no one to hell. For this, a willful turning away from God, a mortal sin is necessary, and persistence in it until the end. So, yun nga, kung walang predestined to hell, walang itinakda na mapunta sa hell. Kasi di ba minsan may itinakda para maging doktor, para maging pari. Pero wala kahit isa na itinakda na mapunta sa hell. At kailangan makakamit muna siya ng mortal sin at hindi humingi ng tawad para mapunta sa hell. In the Eucharistic liturgy and in the daily prayers of her faithful, the Church implores the mercy of God, who does not want any to perish but all to come to repentance. Ayun, di ba? Sa mga prayers ng faithful o halimbawa sa Holy Mass, di ba? Andon ang paghingi ng tawad sa Panginoon na para upang walang mapunta sa hell at ang lahat ay mapunta sa makahingi ng tawad. Ayon kay Saint Therese of Avila, ito ang Visions of Hell ni Saint Therese. I found myself as I thought plunged right into hell. I realized that it was the Lord's will that I shall see the place which the devil had prepared for me there and which I had merited for my sins. This happened in the briefest space of time, but even if I live for many years, I believe it would be impossible for me to forget it. The entrance, I thought, resembled a very long, narrow passage, like a furnace, very low, dark, and
closely confined. The ground seemed to be full of water which looked like filthy, evil smelling, and in it was many wicked looking reptiles. At the end, there was a hollow place scooped out of a wall like a cupboard, and it was here that I found myself in close confinement. Ayun. I found myself, natagpuan ko aking sarili na plunge into hell. Napunta ako sa hell at I realized na dahil sa aking mga kasalanan, kundi dahil sa mercy ng God, uh, na mapupunta siya dito sa hell na ipinakita sa kanya the place with the devil, which the devil has prepared na itinakda para sa kanya. Nangyari ito sa pinakamaliit na time. So, di ba parang second, di ba parang isang, mas maliit pa sa isang second. So, ayun, napunta siya ng hell. Pero, kahit na mabuhay siya ng maraming taon, ay hindi niya ito makakalimutan. Ang entrance ay isang very long, narrow, dark, and closely confined. So, ay maliit, masikip, at dark, madilim. At ay may mabaho, may full of water, parang malusak siya with mud at mabaho. At may mga wicked looking reptiles. 'Di ba? 'Di ba ano ba yung mga wicked looking? 'Di ba mga yun na, wicked looking. Tapos at the end, there was a place scooped out. Merong lugar na parang inuka lang, na parang, di ba, parang lababo. At doon niya makita kung hindi siya nagsisi at nagbago ay doon siya ilalagay sa isang lugar na ayun nga, mabaho, masikip, madilim. Ngunit, ang pagtingin niya dito ay pleasant pa dahil sa kanyang nararamdaman. Dahil kakaiba ang kanyang nararamdaman, kakaibang init. But the sight of all this was pleasant by comparison with what I felt there. My feelings, I think, could not possibly be exaggerated, nor can anyone understand them. I felt a fire within my soul, the nature of which I am utterly incapable of describing. I have been put in this place which looked like a hole in the wall, and those many walls, so terrible to the sight, were done upon me, which completely stifles me. There was no light and everything was in the blackest darkness. So, napakadilim. Doon yung lugar na iyon. She understood that if she hadn't turned away from vice and embraced a life of virtue, this would have been her fate. Yun. Kung hindi siya nagbago, kaya pinakita sa kanya itong hell upang siya ay magbago. Ngayon, kung hindi siya nagbago, ay doon dapat ang lugar niya sa hell. Teresa was grateful to God for the very many graces she received and for His mercy in sparing her such torment. So, nagpapasalamat siya sa Diyos na dahil sa grasya ng Diyos,
ay na-spare siya na naiwasan niya ang ah, ganitong torment. It also inspired me with fervent impulses for the good of souls, for I really believe that to deliver a single one of them from such dreadful tortures, I would willingly die many deaths. After all, if one see anyone on earth who is especially dear to us suffering great trials or pain, our very nature seems to move us to compassion, and if his sufferings are severe, they oppress us too. Ayun. Um, mas gugustuhin niya kung para lang makaligtas dahil nakita niya ang torments doon, para lang makapagligtas ng kahit isang soul, mas pipiliin niyang danasin ang muling pagkamatay, ang ilang beses na pagkamatay, para lang makapagligtas ng mga souls. Instead of experiencing satisfaction at the justice of those souls bring eternally damned, she wanted to save them, offering herself as a living sacrifice. Ayun. Yun. Para nga makapagligtas, i-offer niya ang kanyang sarili bilang living sacrifice. Hell is a very real place, and while it shouldn't be our only reason for choosing virtue, it is a good starting point and should lead us to a life united to God. Our choices matter, and the good news is that we can change our lives no matter how, for we have gone down the wrong path. Ayun. Kaya, kahit na tayo naging naligaw man ng landas at gaano man kalaki ang maging kasalanan, meron pa rin tayong time para magbago habang hindi pa tayo dumarating sa ating death. Kahit na gaano kalalim, gaano ka pa makasalanan ay maaari mo pang baguhin ito at magkapag-desisyon na magawa mo kung ano ang iyong choice. Sister Faustina story. If God is so merciful, why is there a hell? Today, I was led by an angel to the chasm of hell. It is a place of great torture. How awesomely large and extensive it is. The Lord of tortures that I saw. The first torture that constitutes hell, ito na yung mga tortures. Si Sister Faustina ay dinala ng angel sa hell. Ito ay place ng great torture. Ito ang mga tortures na kanyang nakita. So, merong 7 tortures na ito na si Sister Faustina ini-reveal. So, ang first torture, ang unang torture ay ang the loss of God. So, ito nga daw ang pinaka-great torture sa purgatory at sa hell. Ang hindi pagkakita sa God. Di ba parang magulang mo, di ba? Na miss mo, na gusto mo na silang makita. Second, perpetual remorse of conscience. So, andyan na yung konsensya mo. So, sa hell, nasa hell ka, tapos lagi kang nakokonsensya. Ayun. Ang third, one's condition will never change. Ito ay hindi na mababago. Di ba yung pag nabangungot ka, tapos diyan sama ng panaginip mo, pagkagising mo, tapos na. Pero dito sa hell ay
Hindi pa. Walang katapusan kasi eternity. Isang eternity. The fourth, the fire that will penetrate the soul without destroying it, a terrible suffering, since it is purely spiritual fire lit by God's anger. Ayun. Kasi sa purgatory daw ay ah, fire, ang fire sa purgatory ay God's love. So, dito naman sa hell ay ang God's anger. So, terrible daw ng eternal fire. For suffering, ang eternal fire ang apoy. Anuhin mo na lang, di ba, yung pag nasunog tayo, tinatanggal mo agad, napaso, masakit. So, sa hell, ay nag-burn, kumbaga parang nakasalang ka sa kalan, pero hindi ka nasusunog, hindi ka nagko-consume, nandoon ka pa rin. So, walang hanggang sakit. The fifth, torture is continual darkness and a terrible suffocating smell. And despite that darkness, the devil and the souls of the damned see each other and all the evil, both of others and all their own. Ayun. So, ang napakadilim sa lugar na yon. Tapos, terrible darkness, pero nagkakakitaan kayo ng ikaw at ang devil. So, kaya yung tulad ng kay Saint Therese na mabaho. Suffocating smell. So, ano yung suffocating smell? Yung parang mamamatay ka na sa sobrang baho. Suffocating smell. Yun nga, despite ng darkness, kahit madilim, ay nakikita mo ang devil. 6. Constant company of Satan. So, bukod doon sa mga devils, nandyan pa si Satan kasama mo for all eternity. Ang 7, horrible despair, hatred of God, vile words, curses, and blasphemies. So, dahil nasa impyerno ka, nandun ang mga pagmumura, mga blasphemies, ang galit sa Diyos. 'Di ba yung mga devil, 'di ba? Galit sa Diyos, ganun ang pagmumura nila. Kasi nasa hell na sila. So hindi na mababago ang kanilang estado. Forever na sila doon. So kaya ganun ang galit, nagngangalit sila dahil ganun nga, hindi na sila makakapasok ng langit. At ganun din ang mga kaluluwa, puro mura. So, nandun ka, puro mura, galit, at torture ang naandoon. These are the tortures suffered by all the damned together, but that it is not the end of their suffering. There are special tortures destined for particular souls. So, hindi pa tapos, hindi pa pala yun. These are the torments of the senses. Each soul undergo terrible and indescribable sufferings related to the manner in which it has sinned. So, may mga suffering pa ng senses. Halimbawa, di ba, mata, sa ilong, sa bibig, kung isip mo, kung nag-iisip ka ng masama, yung bibig mo, kung nagsasalita ka ng masama, ayun. There are caverns and pits of torture where one form of agony differs from another. I would have died at the very sight of these tortures if the omnipotence of God had not supported me. Let the sinner know that he will be tortured throughout all
eternity in those senses which he made use of sin. Yun, matutorture depende sa senses na ginamit mo upang magkasala ka. Yun nga, hindi, ano daw, kung hindi sa omnipotence ni God, dahil sa mga tortures na iyon ay mamamatay si Sister Faustina dahil sa grabing torture. Kung ano yung torture ng senses. I am writing this at the command of God so that no soul may find excuse by saying there is no hell, or that nobody has ever been there, and so no one can say what it is like. Ipinasulat kay Sister Faustina kung kaya pinakita kay Sister Faustina ay upang masabi na walang makapagsabi na there is no hell, na walang nakapunta roon at walang nakapagsabi kung anong meron dito. So, ipina-reveal kay Sister Faustina, ipinakita sa kanya upang magkaroon tayo ng proof na totoo ang hell. Na, di ba, ang sabi ng iba, walang hell. So, ito ang proof na merong hell, na merong nakarating doon at kung ano ang mga tortures na dadanasin doon. Dito naman tayo kay Saint Catherine of Siena. So, meron siyang dialogue with Christ. They have disparaged my mercy, so with justice I send them to damnation with their tyrant the devil, whose servants they made themselves to their own sensuality. Together they are punished and tortured, as together they have offended me. They are tormented, I say, by my ministering devils, with whom my judgment has appointed to torment those who have done evil. So, kasama mo yung devil na nag-cause sa'yo na magkasala, ito-torture din, dalawa kayong ito-torture sa hell dahil dalawa kayong nagkasala. Meron namang 3 vices. My daughter, the tongue is not sufficient to tell the pain of these poor souls. So, hindi daw ma-describe ng salita ang mga tortures ng poor souls. Ang unang-una ay ang self-love. So, yung pagmamahal nila sa sarili. Ang second, love of reputation. So, dahil mahal ng sarili, nandyan ang kanilang reputasyon. At pangatlo, ang pride. So, yung, di ba, may reputasyon ka, nandyan yung pride mo na mapagmataas ka. With injustice and cruelty, and with other filthiness and iniquitous sins that follow them. So, dahil sa iyong pagmamahal sa sarili, sa iyong pagmamahal sa iyong reputasyon, sa iyong pangalan, andoon din ang pagmamahal mo sa pride. Dahil doon, nagkakasala ka pa rin. Halimbawa, di ba, yung mga dahil sa pride mo, naging gahaman ka na, naging mukha ka ng pera, ganon. Naging madamot ka na, yung iba pang kasalanan na kaakibat nito. Ang 4 torments. So, ito ang 4 torments naman ayon kay Saint Catherine of Siena. Kanina, 7, di ba? Galing kay Sister Faustina. So, halos parehas to ni Saint Catherine of Siena. Ang 4 torments, number 1, separation from God. So, ganun din.
They see themselves deprived of the vision of me. This is such pain to them that, was it possible, they would rather choose the fire and tortures and torments and to see me along with them than to be without the torments and not to see me. So, ito yun, parang sweet torment, di ba? Basta nakikita mo yung minamahal mo kahit pahirapan ka, kahit mahirapan ka, para sa kanya. Pero, yun nga, mas pipiliin pa nilang mahirapan basta kasama ang Panginoon kaysa wala ngang tortures pero wala naman ang Panginoon. Number 2, the worm of conscience. The first pain revives the second. The worm of conscience which knows unceasingly, knowing that the soul is deprived of mean of the conversation of the angels. Instead, through sin, the soul has been made worthy of the conversation of and the sight of the devil. So, instead na ang kasama mo, nakukonsensya ka kasi instead na ang kasama mo ay si God at ang kanyang mga angels, ang kasama mo, kanyang angels at saints, ang kasama mo ay ang devil. Si Satan at ang mga devil. Number 3, the sight of the devil. The vision of the devil is the third pain and intensifies their agony. So, yun nga, kasama mo ang mga devil sa hell. The saints in heaven exult in the sight of me, refreshing themselves with joy in the fruit of their toils, born for me, and with such abundance of love and displeasure with themselves. Ayun. So, ang mga saints, nagdiriwang sila dahil sa kanilang, kahit na sa kanilang mga paghihirap, sa kabila ng kanilang paghihirap ay nakikita nila ang Panginoon, kasama nila ang Panginoon. In the same way, the sight of the devil renews these wretched ones to torments. In seeing them, they know themselves. They know that by their own sin, they have made themselves worthy of Him. So, kaya nakukonsensya siya. Dahil kasi nakukonsensya dahil ang kasama niya instead ni God ay ang mga devil. So, isa pa yun sa nakakapag patindi ng kanyang paghihirap. So, the worm of conscience knows men more and more, and the fire never ceases to burn. The sight is even more painful because they see him in his own, from which he is so horrible that the heart of man can never imagine. And if you remember well, you know, I have showed him to you in his own form for a little space of time, hardly a moment. And you decided, after you have returned to yourself, that you would rather walk in a road of fire even until the day of judgment than to see him again. With all this you have seen, even you do not know fully how horrible it is, for by divine justice it appears more horrible to the soul that is deprived of me, and more or less according to the gravity of that soul's sin. Ayun. Dahil nakita ni Saint Catherine ang devil sa short na moment ay mas gugustuhin pa daw niya na mag-walk sa fire hanggang sa day of judgment kaysa makita uli ang devil, ang si Satan. Pero dahil alalahanin natin si Saint Catherine of Siena ay isang banal. So, ang sight ng devil na ipinakita sa kanya, depende daw ang pagpapakita ng devil
kung anong makasalanan. So, si Saint Catherine of Siena ay hindi pa niya nakita ng ganon, ng ganon ang devil, na ganon ang totoong itsura. Kasi, saint pa siya at dahil sa grace ni God, hindi pa niya nakita talaga ang totoong kapangitan ng devil. Ngayon, depende kung makasalanan ka, ay depende sa gravity ng kasalanan mo, sa bigat ng kasalanan mo, kung gaano ka nakakatakot at katakot at karumal-dumal ang iyong makikita na mukha ng devil. Ang number 4, eternal fire. This fire burns yet does not consume. For the substance of the soul cannot be consumed because it is not a material thing that fire can consume. Ayun. So, merong eternal fire. Alalahanin natin, tayo'y nagmula sa Panginoon. At tayo ay walang kamatayan, ang ating soul. Dahil nagmula tayo sa ating Panginoon at ang ating Panginoon ay walang kamatayan. So, kung magsasuffer tayo, ay for eternity, for all eternity. But by divine grace, divine justice have permitted the fire to burn them with torment so that it torments them without consuming them with the greatest pains in various ways, if according to the variety of their sin, to some more, to some less, according to the gravity of their sins. Ayun. So, dahil sa divine justice, kahit sa hell ay may justice pa rin ang Panginoon. Ang parusa sa iyong mga kasalanan ay depende pa rin sa gravity ng iyong sin. So, hindi pare-parehas ang parusa doon. So, kung mas makasalanan ka, mas alalahan natin, nasa hell na to ha. So, kaya may divine justice pa rin sa hell, na kung gaanong kabigat ang nagawa mong kasalanan, doon pa rin doon ganon kabigat ang parusa sa iyo. Pero kung medyo lesser naman, mas lesser din ang parusa. Pero, alalahanin natin, ito ay hell. Other torments. Out of these 4 torments issue all other, such as cold and heat, and gnashing of teeth, and many others. So, meron pa, bukod pa doon, ay meron pang cold at heat at ang pagngangalit ng ngipin. They did not correct themselves after the reproof I gave them in this life concerning the injustice and false judgment, nor did they change after the second reproof they received at the moment of death, but instead refused to hope in me or grieve for the offense done to me, but only for their own pain. So they have in this way miserably received eternal punishment. So, hindi nila kinorek ang kanilang sarili. So, they did not correct themselves after the reproof I gave them. So, mga binibigyan tayo ng Panginoon ng chance upang magbago at magsisi. At, yun, after, mayroon pa rin second reproof. At the moment of death, meron pa rin chance. Sa pagkamatay, meron pa rin chance
na magbago at magbalik loob sa Panginoon. Ngayon, kung sa kabila ng lahat ay hindi ka pa rin nagbago, hindi ka pa rin nagsisi at hindi mo tinanggap ang Panginoon, doon ka makaka-receive ng eternal punishment. So, dito tayo kay St. Machteld of Magdeburg. And God said to the soul, I desire you before the world began. I desire you now as you desire me. And where the desire of the two love together, their love is perfected. So, noon pa man ay desire na tayo ng Panginoon dahil ginusto na niya na makasama tayo. Noon pa man at hanggang ngayon, ibig pa rin niya tayong makasama at ang pagmamahal ng dalawa comes together ng God at ng kaluluwa. Their love is perfected. Ayon kay St. Machteld of Magdeburg, may nakadivide ang hell sa 3 parts. Number 1, the lowest and the most horrible is filled with condemned Christians. So, pinakailalim ay ang mga condemned Christians. Bakit? Dahil nabinyagan na, andyan na ang mga sacraments, andyan na ang simbahan, alam na niya ang turo, pero napunta pa siya sa hell. So, doon siya sa pinaka malalim at most horrible na place. Ang second, the middle with Jews. Yung mga Hudyo na mga nagparusa sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa middle. And the highest is pagan. So, ito yung mga pagan na maliman ang sinasamba nila. So, akala nila yun ang tama na dahil hinahanap, nasa puso nila, hinahanap nila ang Panginoon at namali nga lang sila. So, napunta sila sa hell. Kaya, doon sila sa third level the highest level ng hell. Hell, purgatory and heaven are situated one immediately above another. So, magkakaano daw? Hell, purgatory, at heaven. The lowest portion of purgatory is filled with devils who torments the souls in the most horrible manner, while the highest portion of purgatory is identical with the lowest portion of heaven. So, yon. Ang pinaka-highest portion ng hell ay ang sa purgatory. So, doon sa purgatory ay kasama pa rin ang devil. So, doon, kaya di ba sabi, wag nating piliin na mapunta pa ng purgatory kasi nandito yung mga torments, nandito pa rin ang mga devil na nagto-torments pa rin sa iyo. So, yon. Tapos, ang highest naman ng heaven, ng purgatory ay para ng heaven. Pero hindi pa siya heaven dahil wala si God doon. Parang ano na siya, pero wala nang mga doon, wala nang mga devil. Para na siyang heaven. Many a soul in the lowest purgatory does not know whether it will be saved. So, yung mga nasa lowest portion ng purgatory ay yun yung mga inaakala natin hindi na maliligtas. Minsan, ito rin yung mga huli na nilang nakita ang Panginoon, huli nang nakilala at huli na rin nagsisi. Dito tayo, ang 3 children of Fatima ay may iniwan ang Blessed Mother na prayer sa 3 children of Fatima.
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. So, saan natin matatagpuan ang prayers na ito? Sa Holy Rosary. So, O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa impyerno. Lead all souls into heaven. Lalo na ang nangangailangan ng iyong awa. Ayun. Ayon kay Saint Gemma Galgani, when I see Jesus weep, my own heart is pierced with sorrow. I think of how by my sins I have added to the oppression in which Jesus suffered in the garden. At that time, Jesus saw all my sins and my omissions, and he saw the place I should have occupied in hell if thy heart, O Jesus, had not granted me forgiveness. So, ito ang sabi naman ni Saint Gemma Galgani. Nakita ko si Jesus na umiyak sa Garden of Gethsemane dahil sa aking mga kasalanan. At kung hindi dahil sa awa at habag ng Panginoon, ay mapupunta siya sa hell. Kung hindi dahil sa awa at habag ng Panginoon. So, ito. May bonus tayo. Ang prayers na maaring ligtas sa atin from hell. Ang Chaplet of Divine Mercy, devotion to holy wounds, devotion to precious blood, devotion to shoulder wounds, Chaplet of Holy Face, Holy Rosary, at marami pang prayers na maaring gawin. Diba? May mga devotion pa sa mga First Friday. Na kung sino ang maka 9 First Fridays ay hindi mapupunta sa hell. So, may mga devotions. Andyan na, ibinigay na ang lahat sa atin ng Panginoon. Lahat na, nandyan ang Holy Mass, ang Holy Eucharist. Ano pa ba? Tapos, diba ano pang pipiliin natin? Yun. Summary tayo. So, upon death, sa pagkamatay, papasok tayo sa isang eternity. Sa pagkamatay, parang may isang door na mabubuksan at papasok tayo sa isang eternity. So, nandun ang Panginoong Jesus at huhukuman tayo ayon sa ating mga nagawa at hindi nagawa. So, nandoon. So, kung tayo'y mapupunta sa hell, so, andyan ang 7 torments, di ba? Ang unang-unang torments, ang separation from God. So, wala ang Panginoon at kailanman hindi makikita. Meron niyang na-interview merong na-interview ang exorcist na devil. Anong pinaka-pain nila? Ayun nga, ang hindi na nila nakikita si God na pipiliin nila na mag-suffer ng higit pa. Mapipiliin nilang mag-suffer at makita man lang kahit saglit ang Panginoon. Pero, iyon ay hindi maaaring mangyari dahil sila ay nasa hell. So, yun nga, parang magulang mo, na-miss mo na, pero hindi mo na makikita. Ayun. So, yun ang pinaka great torments doon.
Ang second, ang remorse ng conscience. So, yung konsensya mo, nandyan, nakukonsensya ka. At ayun nga, di ba, yung worm of conscience na tinatawag. So, yon. Third, one's condition will never change. So, hindi na magbabago kung ano ang yun nga, pagpasok mo sa door, napinip mo, napunta ka sa hell. So, ang iyong sitwasyon ay hindi na magbabago. Parang yung mga devil. So, hindi na sila, kung may prayers, kasi kahit ako, di ba, kung masisave lang sila, kung pwede natin silang ipag-pray. Pero, hindi na. Hindi na ma-change ang kanilang sitwasyon. Fourth, the fire that will penetrate the soul without destroying it ito yung eternal fire na apoy na ang init naman nito kung gaano kainit na pagsamasamahin mo daw ang mga puno dito sa buong mundo ay para lang siyang ano ng posporo. Ganon ang ano ng init ng apoy ng hell. Ang fifth ay continual darkness, madilim at mabahong lugar na suffocating, na napakabaho, na may mga putik at yun nga, kahit napakadilim ay kasama mo ang devil. Ang six, ang constant company ng Satan. Bukod dun sa mga devil, andan pa si Satan. Ang seven, ang horrible despair. Hatred of God. Ayan, mga vile words, mga blasphemy. So, saan ka? Ano bang gugustuhin mo, di ba? Pipili ka, heaven or hell. So, dito ka ba sa hell? Kung saan puro mura, puro galit, at walang pagmamahal. Against dito sa all-loving na God na naghihintay sa atin. So, mamili ka. Meron kang isang entire lifetime. Isang buhay mo ngayon. Pwede mong i-spend upang mag-isip-isip at mamili saan ka pupunta. Habang may buhay ka, may pag-asa. Pero at the moment of death, papasok ka sa door ng eternity. Doon ang iyong desisyon. So, binigay na ang church, nandito ang church na iniwan ng ating Panginoong Jesus upang ating maging gabay sa ating buhay. Upang huwag tayong mapariwara at sa bandang huli ay makamtan natin, masundan natin ang rules ng ating Panginoon upang masundan natin siya. Kung saan siya naroon, makamit natin ang walang hanggang buhay. Kasama ang ating Panginoon. Yun lamang po. Magandang araw. God bless.